Habang nakatuon ngayon ang pansin ng publiko sa issue ng grave threats, naniniwala naman ang isang abogado na hindi ito ang pinakamahirap na artikulong haharapin ng depensa. Mahalaga rin daw na tandaan na ang impeachment ay hindi ordinaryong criminal case. Hindi lamang ito usapin ng paglabag sa batas ang sinusukat, kundi kung karapat-dapat pa bang manatili sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Usapang SALN ang nakikita ni Attorney Tranquil Salvador na pinakamalaking hamon para sa depensa ni Vice President Sara Duterte. Kabilang si Salvador sa nooy defense panel ni former Chief Justice Renato Corona noong 2012 impeachment trial, kung saan naging sentro rin ang issue ng SALN at naging basihan para sa impeachment ni Corona. Sinabi ni Salvador sa memo ng Bilyonaryo News Channel na di katulad ng grave threats na naaayon sa magkaibang interpretasyon ng magkabilang panig, ang mga numero sa SALN ay hindi maaaring baluktutin ang pangangatwiran. Sa huli, ano ang dapat abangan ng publiko sa mga susunod na araw ng impeachment trial at ano ang magiging pinakamahalagang batayan ng impeachment court? Sa SALN, tsaka yung unexplained wealth, yung sa AMBLA, secrecy of bank deposit. Even in the past, yan ang mga issues eh. Nung kay CJ Corona, yan ang issue. Nung kay President Estrada, yan ang issue, remember? Yung kay CJ Sereno, na hindi naman nag-trial, di ba? Na-file sa Supreme Court, SALN rin ang pinag-uusapan. So I think that's something that the public could easily understand. Kasi ba't hindi na-deklara? Ganon. So sa tingin ko, yun ang greater challenge ng depensa eh. Tapos yung BIR box. Noong 2001 sa impeachment trial ni President Joseph Estrada, nagdesisyon ang mayorya ng senator judges na huwag buksan ng second envelope na naglalaman ng mga numero at dokumento na nagpapatunay ng ill-gotten wealth ni ERAP. Ito ang naging mitya sa pagsiklab naman ng EDSA 2 at pagpapatalsik rin kay Estrada bilang presidente. Noong 2018, nagkaroon din ng impeachment complaint laban kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno dahil din sa issue ng SALN. Pero bago pa umusad ang impeachment proceedings, tinanggal sa pwesto si Sereno ng kanyang mga kapwa mahistrado dahil sa quo warranto petition ng nooy Solicitor General na si Jose Calida. Mahalaga rin anya na makumbinsi ng senator judges ang publiko sa mismong proseso ng impeachment court. Ano man daw ang maging desisyon nito ay mas magiging katanggap-tanggap sa publiko kung makikitang patas, maayos at kapanipaniwala ang paglilitis at may malinaw na ebidensya. Kasi at the end of the day, ang process, ang greater challenge ng Senate dito is the entire process should be credible. Because regardless of the outcome, if it's credible, ang tao kahit na, alam mo, masama loob niya, tanggap niya eh. Alam mo yung gano'n eh. Pero pag nakita niya hindi, magre-react ang tao. May duda siya. Yun ang kasama rito, kaya it's a very challenging process. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.